Kaya ang tawagin yan, the Synoptic Gospel. Ang sumunod na aklat dyan, yung aklat ng isa lang to. No? Ito yung book of history. History kasi kasaysayan ito ng paglago ng iglesia. Hindi pagkakatatag ng iglesia tulad ng sinasabi ng marami. No? Marami tayong mga kapatid na yung pa rin ang paniniwala, hindi itinaas. Dati yun din ang paniniwala namin, nagsimula ang iglesia sa Acts. Pero nung amin ang pag-aralan talaga ng lubusan ng Biblia, doon na namin dinoon ang aming mga kaisipan. Ang aklat ng Acts ay hindi pinakikilala na dito nagpasimula ang tinatawag na iglesia, kundi dito pinakikilala sa aklat ng Acts yung paglago ng tinatawag na iglesia. Yung paglago, yung ibig sabihin pagdami. At dito sa Book of Acts, pinakikilala rin, no? Kung paano ang isang tao magiging kaatid sa iglesia. Nandiyan yan sa Book of Acts. Pero ang pinakamahalaga dyan para sa akin, pinakikilala dito sa Book of Acts na ang tao, ang isang member ng church ay hindi pa Kristiyano agad. Pinakikilala ka sa isang Book of Acts kung paano ang isang tao ay magiging Kristiyano. Oo. Kasi karamihan, kahit na sa atin, paniniwala, doon nga ay nagtalo pa kami ni kapatid na Ben, Garion. Pag napapalisan ka na, naging member ka ng church, automatically you are a Christian. Hindi po ganun ang tinuturo nito. Kaya masasabi ko na hindi lahat ng kaalib sa iglesia lokal Kristiyano na. Pinakikilala kasi sa aklat na ito, nabuko pa kung paano ang isang tao ay magiging Kristiyano. Kaya dapat basahin yung maigi yan. Yan ang napapalog dyan sa Book. Kaya tawagin yan, Book of History. Andiyan ang mga kasaysayan ng mga unang tao ng Diyos o mga Kristiyano. Ang sumunod dyan yung 13 books of 21 books. 13 books. 13 books kasi dito sinulat ni Apostol Pablo. Pero yan po ay 21 books na tinatawag na letters or epistle, epistula, sulat. Ang 13 dyan ay sinulat ni Apostol Pablo. Siya yung pinakamaraming sulat. At pinakasabi ko nga napakahalaga, no? Simpleng-simple pero napakahalagang pag-aralan. Ang unang aklat dito ay yung Book of Romans. Alam naman natin ang Book of Romans. Siguradong natalakay na rin dito sa inyo po. No? Kasi sa akin ngayon, pinag-ano namin yung mga aklat. Yun ang aming tinuturo. Yun na kami nakakonsentrate. No? Kaya na natin ginawa ito, nagsimula tayo sa kailangan natin magturo no? Lahat ng member ng church, lahat na magiging member dapat na magturo. Nakalagay yun sa Hebrews chapter 5 verse 12. Tingnan niyo muna. Hebrews 5:12. Para makita. At yung listo kasi ang utos ng atin. Tiya ang utos. Pag sinabing tiya ang utos, sigurado yun. Yun ang utos ni Kristo kasi bago siya umakyat sa langit. Tingnan niyo muna sa chapter 5 verse 12 ng Book of Hebrews. Pakibasa lang nung unang makakasumpong. Sapagkat nang kayo'y nangangarapat na maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninyo man ng mga unang simulan ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain ng bigas. Lagi kong sinasabi
yan sa inyo na ang church, ito, no? Ang member niyang babae at lalaki. Ang sinusulatan niya sa Hebrew, sinabi niya sa inyo ni Paul, sigurado, yung mga Kristiyano, mga Hebreo, pero aplikable yan sa lahat. Ibig ba sabihin, Hebreo lang magtuturo? Paano yung mga Amerikano? Paano tayo? Paano maintindihan ang katotohanan ng Diyos? Yeah? Kaya yung pinatawag ng Book of Hebrews, aplikable sa atin yan. Hindi lang para sa Hebrews and Jews yan. Kasama tayo dyan. To all people of God. At ang sabi niyan, sapagkat nang nararapat na kayong maging guro dahil sa kaluwatan. Ano lang ibig sabihin nun? Ang tatagal nyo na sa iglesia, dapat kayong maging guro, magturo. Pag matagal ka na, ibig sabihin, marami ka ng aral na naipasok sa iyo. Natuto ka na. Diba? Kasi kung hindi ka matututo, kailangan muli kayong turuan nino man ang mga unang simulain ng aral ng Diyos. Yun na ba? Yung ba gusto nyo? Lagi kayo tinuturo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Pag gano'n ang isang tao, ibig sabihin nun, ayaw niyang umasenso. Ayaw niyang malaman ng katotohanan. Ano ang katotohanan? Verse 14, dun sa 5. Chapter 5, verse 14, ano? Ang nakalagay?